Proverbs chapter 14, verse 12. Amen. Proverbs 14, verse 12. Are you there? Amen? Amen. So, meron to have your Bible with you. Amen. Sabi po ng Bible, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron pong katulad ng talata ho yan. Identical sila sa 16 verse 25. There is a way that seemeth right. Amen. Unto a man, but the end thereof are the ways of death. Tayo po ay mag-pray. Dakila namin Diyos na mga Panginoon sa lahat, salamat po. Sa oras na ito, Diyos, kami po ay muli magbubulay sa inyong salita. Palain niyo po ang salita niyo nga po na po tatalakayin. Dalangin po namin ito po ay magbigay po sa amin ng karunungan. Namin po magagamit bilang kami po ay mananampalataya o Diyos. Tulungan niyo nga po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng pangunawa. Bigyan niyo po kami ng karunungan na mula po sa inyong salita o Diyos. Tulungan niyo po ang inyong likod sa oras po ito, Panginoon. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. So, sabi po ng Bible, mayroong gawin na tila tama sa mata ng tao. No, unto a man. Yeah. But the end thereof are the ways of death. The end thereof are the ways of death. Hello. Amen. Hello. Hello. Malakas pa. Hello. Sige pa. Hello. Yun. Okay. Kunti pa. Hello. Dinig niya mo dyan sa likod. Amen? Okay. So there is a way which seemeth right. The title of our message this afternoon is the way which seemeth right. Which seemeth right. Mga gawin na para bang tama. Alam nyo kung iba ang pagtingin ng Diyos, iba ang pagtingin ng tao. No? Iba ang prinsipyo ng Panginoon, iba ang prinsipyo ng tao. Amen. Ang ating pong bansa ay meron po siyang form of government na kung tawagin ay democratic form of government. No? There are several kinds form of government. Merong communism, merong, nalimutan ko yung iba, ang alam ko ay itong democratic form of government. Which, in our eyes, it seems right. Amen. The democratic form of government is, it seems right. Amen. Ngunit kung makikita ho natin mga kapatid, ang nagiging bunga ng democratic form of government ay para bang hindi rin maganda ang kanyang pinapatunguhan. Oh? Parang hindi rin maganda ang kanyang pinapatunguhan dahil nagkakaroon, dahil ang nangyayari po ay naabuso ng tao at kanyang karapatan. No? In fact, kung tutusin parang sa akin bilang
mamayan ng bansang Pilipinas, ay para bang mas maganda pa nung nagkaroon tayo ng dictatorship. No? Dictatorship. Noong panahon ni Marcos ay mas ang tao, although may mga narinig tayong mga may mga ganon, no? Kaya lang sa akin, personally, para mas maayos yun dahil mas disiplinado ang mga tao noon kaysa ngayon. Ngayon mga kapatid, makita mo kunting pagkakamalilan ng government natin. Ang nangyayari po ay nagkakaroon na kaagad ng kaguluhan sa Mindiola. No? Kunti lang. So lalo pa kaya. No? Kaya nga nagkaroon ng people's power because of democratic form of government. Which, hindi ang magandang kinaihinatnan. Kung titignan nga natin, parang economically speaking, pagdating sa economics, ay para bang mas lalong bumababa ang Pilipinas because of the democratic form of government. Ano doon yung... Why? Because it seems right. It seems right. Amen. There are many things that it seems right. When it comes to child psychology, may mga it seems right. Ang kanilang pinopromote na ideology when it comes to that ay huwag sisigawan ng bata. Dahil ano yung naapektuhan ng kanilang? Ano yun? Mga teacher. Pag sinisigawan yung bata? Self-esteem. Self-esteem. Huwag mo sisigawan ng bata kasi naapektuhan yung kanilang self-esteem. Amen. Kaya it seems right. Amen. Kaya kung titignan mo, pag hindi mo pinagalitan ng bata, merong nadidevelop sa kanila, yun yung tinatawag na pride. Amen. Pride. At pag nasanay sila dyan, yun yung magiging baon nila. No? At their old age, kapag sila ay nasigawan, anong nangyayari? Hindi sila sanay sa sigaw. Amen. Anong mangyayari? Hindi sila sanay. Mahina ang kanilang kalooban. Amen. No? Mahina ang kanilang kalooban. No? Paalala ko noon, lagi kami sinisigawan ng nanay ko. Hoy! Ganun palagi. Ngayon makita mo yung mga kabataan ngayon. Mahina ang loob. Why? Kasi yung self-esteem nila ang itinaas ng bata sila. Sabi ng child psychology. No? Kung hindi mo sisigawan yan, at their old age, sa trabaho, sisigawan sila. Kung hindi mo sisigawan yan, sa college, sisigawan yung mga yan. Pag nagka-ROTC yung mga yan, nakakalungkot lang, wala nang ROTC ngayon. No? Anong nangyari? Dahil pinairal yung sinasabi nga, there is a way which seemeth right unto a man. It seems right unto a man, but to God, it's not right. Yeah. Amen? Ang sabi nga ng Bible, the end thereof are the ways of death. Amen? Amen. The end thereof are the ways of death. So, it seems right na mga bata ay laging spoil. Ano yung sabi ng, now look at this. The word spoil, meron po siyang two meanings. Amen.
Ang yung word na spoil, meron po siyang two meanings. Ano yung isa? When it comes to children, yung lagi silang pagbibigyan. Pagdating sa pagkain, yung word na spoil, ano yun? Yung mga panis. Amen? Yung mga nasisira. Kaya nga, kapag ang bata ay spoil mo, at alas, sila ay ma-i-spoil. Mapapanis. Nasisira. Why? Because it seems right to spoil them nowadays, but at the end, it's the ways of death. Amen? Yeah. So, ganun po yun. So, there are ways that it seems right. To us Christians, there are ways that it seems right. Amen? At yun po yung promotion ng Diablo. Yung tinatawag na parang tama. Parang tama. In fact, ang parang mali, yung salita ng Diyos. Ano ba nyo? Kaya bihira, ayaw ng tao ng salita ng Diyos kasi kala nila parang mali ang salita ng Diyos. No? Bakit? Sana siya sa kagustuhan ng tao. Amen. Ang promotion ng Diablo, the things which seems right, but the end of all are the ways of death. Para bang tama sa mga high schoolers na magkaroon kaagad ng kasintahan. In fact, yan ay kinukonsilte na maging ng mga teachers. Ang gagawin pa ng teachers, bagay sila. Amen? Why? Because it seems right. Amen? Pinagtatabi pa sa upuan. Ano? Pag may okasyon, pag may GS, sila yung pinapartner. Wow. Why? It seems right. Ngayon, kapag yung kabataan na yun, na nabiktima ng it seems right, amen? Ay, napahamak. Yung mga teachers, tahimik din naman. Amen? No? Why? It seems right. Yun yung nakikita sa telebisyon, sa mga artista. It seems right. Amen? But ang sabi ng Bible, the end thereof are the ways of death. No? Naalala nyo, meron ano sa inyo mga kapatid. Alam nyo, when it comes to men, tulad ito, itong bansa natin, Pilipinas. Ito'y saloobin ko lang mga kapatid, na nais kong sabihin sa inyo. Ang ating pong bansa ay may batas under what we call yung suffrage law na ang presidente, ang term niya lang ay 6 years. After that, hindi siya pwedeng kumandidato. 6 years term. What is 6 years term? Bumubuelo pa lang, papalitan mo na. Another adjustment, another administration, another plan, puro another. No? Samantalang, kung magkaroon niya ng longer term, magkaroon siya ng long plan, amen? Mas ma-implement yung plano. Now, marahil ang kanilang kinatatakutan ay baka mas lalong mag-corrupt because of a longer term. No? But for me, no? A longer term, it will be more useful, I do believe. No? Kasi tulad niya, halimbawa, wala na si Marcos, sino papalit? So another plan, another adjustment, puro another ho yan. So pataas na, bababa uli. Tataas uli, tataas uli. Ganun lang naman yun, ganun lang ng ganun. No? Ganun lang ng ganun.
Amen. So it seems right. No? Makita niyo yung mga bansa na ang kanilang mga leader ay they have that longer term. No? Mas ang pagplano, mas maraming nagagawa. In fact, ito pa yung mga kapatid eh. Yung panay eleksyon, budget din kasi yung eleksyon, amen. Well, yun ang tama sa mata ng tao. Amen. No? Yun yung tama sa mata ng... Kaya kung titingnan, pag-aaralan niyo po ang Bible, hanggang hindi namamatay ang hari, Yeah. hindi pinapalitan. That's right. Nakulaan niyo? Ibig sabihin mga kapatid. Hello? Hanggang hindi pinapatay, hanggang hindi namamatay yung hari, hindi pinapalitan. Yun yung sa Panginoon. No? Okay, so, but, yun yung, let's ko na makita yung mga kapatid. There is a way which seemeth right unto Amen. Amen. Now, nowadays, maraming mga religious sect which seems right. Amen. Hello? No? Maraming mga religious sect, denomination, which seems right. Sila'y nagsasayawan. Ang kanilang pananambahan is full of emotion. Amen? Na meron silang iyakan, meron silang speaking in tongues. Amen? It seems right. Kaya lang, ang pattern pa rin natin ay salita ng Diyos. Amen. Ang mga religious denomination, meron silang naglalaki ang mga simbahan. Amen? Kapag election, meron silang kanyang kandidato. It seems right. May mga simbahan na may mga ribulto sa harapan, nagagandahan. Ang kanilang, ang namumuno sa nila ay para bang napakabanal na mayroong abito. Amen? It seems right. But then, there all are the ways of death. Amen? The end and all are the ways of death. Now, sa atin po bilang Kristiyano, there are things that it seems right to us here, Christians. Amen? Hindi ko tayo exempted ho dyan sa mga bagay na para bang tama. Kaya nga yung kailangan natin bilang tayo mga Kristiyano, we must know the Word of God. Kailangan nating alamin ang salita ng Diyos. Kailangan nating alamin ang pamantayan ng salita ng Diyos. We must have our Bible. We must always come to church and listen to the Word of God. Amen. For there are things which seems right unto a man, but the end are all the ways of death. At ang mga bagay na ito, number one, marami siyang option. Amen? The things that seems right may offer us many options in our life. Amen? Many options. Halimbawa, but the Bible says, my heart is fixed, serving the Lord. Psalms 57 verse 7. Psalms 57 verse 7. Ang sabi dito ng Bible, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. Amen? Ang aking puso, O Diyos, ay sa'yo lamang. It is fixed. Ang aking lamang sasambahin ay ikaw lamang, O Diyos. Ang aking lamang paglilingkuran ay ikaw lamang, O
Diyos, kung meron man akong pangarap sa buhay, ay para sa iyo yun, Panginoon. Kung meron man akong plano sa buhay, ay para sa iyo yun, Panginoon. But the things which seems right, it will offer us many options. Amen? But the Bible says, my heart is fixed. Na parang ganito yan, mga kapatid. Amen. Alam niyo, marami ngayon mga Kristiyano, especially young people, na marami silang option sa kanilang buhay. At yung mga option na yun, nawawala na ang gawain ng Panginoon. Yeah. Amen? Natatabunan ng maraming options ang gawain ng Panginoon. Hello, are you still there, amen? No? I want to be like this, I want to be like this, I want to be rich, I want to have a good family. Ngunit nawawala yung option na para sa Panginoon. Why? Nasasapawan ng maraming option na galing sa sanlibutan. Nasasapawan ng mga selfish na layunin sa kanyang buhay. Amen? Things that seems right. Alam niyo, walang masama. Yung may mga option ka sa iyong buhay, ka lang yung option mo sa Panginoon. Dapat palaging nandoon yun. Amen. No? Kung maghanap man ako ng trabaho, kailangan yung option ko para sa Panginoon ay hindi mawawala. Yeah. Alam niyo, ibig sabihin mo, ano mga kapatid, we should be a single-hearted Christians. When we say, my heart is fixed, ano man yung pangarap mo, ano man yung layunin mo sa buhay, gagawin mo yun, hindi primarily para sa iyong sarili. Hindi primarily para sa iba, kundi para sa Panginoon. Amen? Kung ikaw man ay nais mong magtapos ng pag-aaral, gagawin mo yan hindi para sa iyong sarili, kundi para sa Panginoon. And you know what? God will bless your life. God will bless your life. Amen? Oh? God will help you. Ano yung sabi ng Bible? No? Ang Diyos, Psalms chapter 46, He is our refuge and strength, a very present help. But how will God will help you kung wala siya as your priority? Amen. Number 2, things which seems right. It requires few sacrifices. It requires few sacrifices. Lalakalis, everybody. Ba't kaya maraming mga Kristiyano, mga tao na gusto sa mga so-called charismatic born again, Yeah. born again Christians? You know why? They have less standard. Amen? Mas kunti ang kanilang pamantayan. They can wear what they want. They can sing what they want. Walang pamantayan. When it comes to clothing, wala silang pamantayan. Ladies can wear pants. Amen? They can wear, a man can wear shorts, even sa church. Yeah, come on. Amen? Nakakalungkot kahit mga baptist may mga ganyan na eh. No? Sino nakakalungkot ngayon mga kapatid? Makita mo kahit sa Facebook, mga baptist nakashort na yung mga men. Wow. Kita mo kahit sa Facebook, kahit mga baptist naka-long pants na yung mga ladies. You know why? Mas konti ang kanilang sinasacrifice. Amen? Maraming mga Kristiyano
ng sacrifices. Amen. How can we build the work of God without sacrifice? In fact, how can Jesus Christ save our soul without sacrifice? Amen? Kaya nga mismo ang Panginoong Jesus, He sacrificed Himself for us to be saved. Amen? Ganun po yung mga kapatid. Ano yung sabi ng Bible, Romans chapter 12, verse 1 and 2? Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present what? Your bodies. Living sacrifice. Ay what? A living sacrifice. Hindi niya sinabing your soul. Yeah. But bodies. Amen? You present your bodies a living sacrifice. Amen? You know why? Because this body is the one which is visible. Amen? Yung soul, mga kapatid, hindi ligtas na yun ang Panginoon. No problem about that. The problem is our body. Then yung body, kapag hindi mo yan binigay sa Panginoon, maaaring gamitin niya ng diablo. Kapag hindi mo yan sinacrifice sa Panginoon, maaaring sirain niya ng diablo. Yeah. Amen? Why? Because the things which seems right requires lesser sacrifice. Amen. May mga Kristiyano na okay lang sa nila yung sila'y nag-church. Hello? Yeah, come on. Okay na yun, hanggang doon na lang sila'y mag-church. Regular attendee. Wow. May mga ganun mga kapatid. At yan ang gusto ng tao, regular attendee. O di ba, ako na may regular attendee na dyan sa church na yan. Ayos na yun. Come on. But no involvement. Amen? Okay na eh. Pa, kung kailangan pa bang sumama ako ng soul winning? Eh, lagi naman na ako sa church na yan. Kailangan ko pa bang magturo Sunday school? Lagi naman ako sa church na yan. But the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. To them, it seems right na hanggang dyan na lang ang kanilang Christian life. To them, it seems right na hanggang dyan na lang yung kanilang level of spirituality. But the Bible says, present your bodies a living sacrifice. Amen? Ano sabi dito? Holy. Gawin mong banal ang iyong katawan. Yeah. Masasabi bang banal kapag ang iksi-iksi ng iyong short? Amen? No. Masasabi bang banal kapag pahubad-hubad kang palakad-lakad kang hubad sa kalsada? Amen? Masasabi bang banal kapag ikaw ay nahigop ng veil? Wow. Masasabi bang banal? Hello? The Bible says, present your bodies a living sacrifice. Amen. Pangatlo, the way which seems right unto a man, it does not require chains of life. But the Bible says, therefore if any man be in Christ, Yeah. he is a new creature. All things are become new. Behold, all things. All things are become. All things are All passed away. things are passed away. Behold, All things are become new. new. Yeah. Mayroong change sa buhay. Pag mayroong change sa buhay, mayroong change sa kahit surahan. Pag mayroong change sa buhay,
mayroong change sa pang-araw-araw na buhay. Mayroong change sa routine. Amen? Kung dati ang routine ng iyong buhay, papasok sa school, pag weekdays, pag Saturday, gagala, pag Sunday, gagala. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mas change. Pag Sunday, dapat ikaw ay nasa church. Pag sa araw-araw ng iyong buhay, dapat ikaw ay nananalangin. There must be a change. Amen. Dapat nagbabasa ka na ng Bible. Yeah. There must be a change in your clothing. Wow. Amen? But the things which seems right, it does not require changes of life. Kaya makita mo, may mga Kristiyano, kung ano yung itsura nila nung unbeliever sila, ganon pa rin nung believer na sila. Amen? No? But there must be a change. Amen? The things must be obvious. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi mo halatang Kristiyano eh. Bakit? Walang change. Yeah. Amen? Hello, are you still here, amen? Yung mga kababaihan, para pa rin mga lalaki ang kasubukan. Amen? And these the last Christians. The way which seems right is an allurement of sin. Hello? Kaya ano sabi dito? Ano sabi dito? There is a way which seemeth right unto a man. What's the end of it? It's death. Because the way which seems right, it is an allurement of sin. Amen. Ano ibig sabihin ng allurement? Pang-akit ng kasalanan. Hello? Pang-akit ng kasalanan. Talaga din, everybody. May mga, alam niyo ba, may mga churches, tingnan mo kayo dito, na sa kanila okay lang yung mga young people magligawan. Sige lang, tuloy. Binatot na lagi. But it is an allurement of sin. Okay lang na mag-girlfriend, mag-boyfriend. But sa Bible, it is an allurement of sin. Hello? Amen? As your pastor, kailangan natin maghigpit dyan. That's right. Amen? Dahil pag pinagbigyan kayo, it is an allurement of sin. Nakita nyo si Eva, when in the Garden of Eden, he was allured by that thing which seems right. That tree that bears the fruit of knowledge of and evil. It seems right. Kaya ano, sabi ng Diablo, akala mo lang yun. It seems right. Alam ka ng Diablo, mga kapatid, magaling siya sa tinatawag na it seems right. It seems okay. Amen? Now, but the end thereof are the ways of death. No? Kaya sabi ng Bible, there is a way that seemeth right, which seemeth right unto a man. Alam yung isabihin dito ng Panginoon, huwag tayong magtiwala sa sarili natin paningin. Yeah. Always consult the Word of God, the ways of God. Amen. Marahil may mga wala pa doon sa sinabi ko na parang sa atin ay tama. And so always consult the Word of God. Because the Bible, this is the way of God. This is the way of God. Una, sa salvation. Amen. Amen? Dito natin nalaman yung kaligtasan.
And this is the way of God para maayos yung ating buhay at lalo niyang magamit sa kanyang gawain. Pag sira na ang buhay natin, mahirap na magamit sa gawain ng Panginoon. Mahirap bumalik mga kapatid. That's right. Alam niyo ba, ganun po yun? Mahirap, pag nasira yung buhay natin dahil ng kasalanan, dahil ng mga bagay na akala natin tama, mahirap bumalik Amen. sa Panginoon. It takes much grace That's right. to happen. So, ito yung, dito tayo mag-focus sa salita ng Diyos. Dahil kung sa ating paningin, it seems right. Let us consult the Word of God. Tayo po natin tumayo tayo po yung mag-pray.